Ning, pwede ba makahingi ng konting kanin? Ano? Kanin baboy? Wala kaming pagkain para sa'yo. Pwede ba umalis ka dito? Ang baho mo, baka mamaya madumihan yung mga pagkain namin. Baka naman kahit kanin at sabaw lang, talagang gutom na ako eh. Ang kulit mo rin no? Gusto mong pukpukin kita ng sandok para matauhan ka? Wala nang pagkain para sa'yo dito. Kahit kapraso lang. Ang kulit naman. Alam mo, ang tanda mo na, pero parang wala kang kinatandaan. Hindi ka makaintindi. Ano ba? Sadyang bobo ka ba talaga? Pinanganak kang bobo? Kaya ganyan ka? Hingi lang naman kahit tutong lang. Alam mo, kahit anong hingiin mo dito, kahit maligamgam na tubig, hindi kita bibigyan kasi tingnan mo ang itsura mo. Tsaka ano ba yung bit-bit mo, ha? Ito lang yung kalakal ko, hindi ko pa nga nabebenta eh. Ang sakit lang ng tiyan ko, kaya nakikiusap ako sa'yo. Kahit na mga 2 kutsara lang na kanin. Gusto mo 2 pukpok ng sandok, ha? Kulit mo, wala nga ako bibigay. Tsaka ba, di ba? Doon ka humingi sa pagbebentahan mo niya, huwag ka dito. Miss, bibili pala ako. Teka lang, bakit mo sinisigawan yung customer? Customer? Yung mga customer, yung may mga pambili. Di naman customer yan eh. Pulubi lang yan ang hihinga dito. Di ba lumayo-layo ka pa? Naamoy kita hanggang dito. Miss, okay lang naman bigyan mo siya kahit mga tirang tutong tsaka sabaw dyan, di ba? Huwag mo na lang laitin. Mas nakatulong ka pa sa kapwa mo. Wow pala desisyon ka. Ikaw ba ang nagtitinda dito para mag-decide ka na bibigyan ko siya? Wala nga akong ibibigay. Sige. Bigyan mo na lang ako ng tig-isang order niyan para ibigay ko sa kanya. Talaga? Salamat ha. Talagang Ay, gutom wow. na ako eh. Bayani ka pala. Sige, bibigyan kita. Pero wag kayo dito kumain, ha? Wag ka dito kumain. Sige po. Nay, huwag ka po mag-alala. Doon na lang po kita dadalhin sa amin. Doon tayo kakain. Sige na po. Sarap mong pukpukin ng sandok eh. Mga 2 sampal. Nay, kain ka na po. Kain ako ha. Oo. Salamat ha. Naku, walang anuman po. Parang gutom na gutom talaga kayo, Nay. 2 araw na ako hindi nakakakain. Binigyan lang ako ng tinapay nung isang araw. Naku, mabuti na lang po. Naabutan kita dun sa karinderya. Yan, nabigyan kita ng pagkain. Alam mo, Bunay, na masaya ako kapag nakakatulong sa ibang tao, lalo na sa mga katulad mo. Salamat ng marami talaga ha. Walang anuman po yun. Basta po, kumain lang kayo dyan. Kung meron pa po kayong gustong kainin, sabihan nyo lang ako. Pwede naman ako mangutang dun sa tindahan ni Aling Bebang. Pero matanong ko lang, Nay, bakit po kayo parang palaboy na lang? Teka lang ha. May mga anak naman ako. Nasan po sila? Kaya lang ayoko maging pabigat sa kanila eh. May kanya-kanya na silang pamilya. May bahay ako dati. Kaso, hindi na nga nila ako na sisilip. Hindi na nila ako nakikita. Isa nila ako yung bahay na embargo ng bangko. Yun, nagpaggalagala na ako. Ito naman, kalakal ko. Sa akin naman, makakuha lang ako ng pangkain araw-araw sana. Okay lang. Kaso, ang dami namin nangunguha ng kalakal. Agawan talaga. Siyempre, matanda na ako. Dahan-dahan ako lumakad. Yun, nauunahan nila ako. Ako po, kawawa naman po talaga kayo. Alam niyo, may naisip po akong idea. Kung gusto niyo po, dito muna kayo sa akin habang hindi pa kayo hinahanap ng mga pamilya mo, ng anak niyo. Talaga? Oo naman po, pero po, kailangan niyo kong tulungan. Siyempre, yung trabaho ko rin naman, raket-raket lang. Kung may mga palabada yung kapitbahay namin, doon lang po ako nagkakaroon ng konting sahod. Oo, pero wala ka bang kasama dito? Wala po eh. Kaya ganyan lang po kaliit yung bahay ko. Malaking tulong sa akin yun kasi magtatag-ulan na. At saka minsan, malayo pa ang tag-ulan pero sobrang init. Minsan doon kami natutulog sa mga court, sa mga ano. Yun nga po yung inaalala ko din sa inyo, lalo na sa edad nyo ngayon. Oo nga eh. Hindi mo na kaya din kung ikaw lang mag-isa, natatanda. Pero sige Nay, huwag po kayo mag-alala. Matitiis naman siguro nating 2 dito kahit maliit lang yung bahay ko. Sige, dito na lang ako sa'yo. Pwede. Sige po. Naku, salamat na marami. Ubusin ko na to ha. Sige Pasensya ka na. Kasi,
Gutom na talaga ako. Ang sakit ng tiyan ko talaga kanina pa, kaya nakikiusap ako dun sa babae. Di lang po, huwag Hindi kayong na- magalala, kumain kayo dyan. Hindi naman ako nabigyan ng babae yun. O Nay, okay lang po ba kayo? Okay lang. Hindi po ba masakit yung tiyan nyo? Hindi naman, okay lang. Busog lang ako siguro. Nabaguhan ako siya, nagkaroon ng laman yung tiyan ko. Kung gusto niyo na magpahinga, pwede ko naman kayong samahan sa kwarto. Sige. Tara po. Ano, sigurado po ba kayo? Okay ka lang? Baka nasa CR kayo, Hindi naman. Nay! Buti nakita ko po kayo, Nay! Ay, Nay, kamusta po? Anak, ito. Ayos lang. Buti nga pinakain ako nito eh. Nay, ang tagal-tagal po kitang hinanap. Dito lang po pala kita matatagpuan. Oo, dito lang naman ako nagpapaikot-ikot. Nangangalakal ako eh. Ano bang nangyari sa'yo? Nawala ka dun sa dati nating tinitiran na. Yung bahay natin na embargo na ng bangko. Ano? Mm-mm. Bakit hindi ka nagsasabi? Magiging pabigat pa ako sa inyo. Okay lang naman ako. Oo naman, Nanay. Nag-aalala na rin yung mga kapatid ko. Ako na yung umunang umuwi para hanapin ka. Tapos, nataon naman na wala ka dun sa bahay. Nagtanong-tanong ako kung saan kita pwedeng makita. Yun na nga dito tinuturo na papunta ka dito. Kasi may nagmalasakit sa akin. Ito, kaibigan ko. Ay, Pinakain niya nga ako eh. Miss, maraming salamat po Hindi dahil sa'yo, hindi ko matutuntun kung nasaan na ngayon yung nanay ko Maraming nakakita kasi kung saan siya papunta, sabi nga daw ka. Kasi nakitang kasama ka. oo nga po, kasi pinagtabuyan siya dun sa karinderya na hiningan niya ng sabaw tsaka kanin. Kaya dito ko na lang naisipang pakainin sa bahay namin. Ako, maraming salamat po talaga Ako, kung hindi dahil sa'yo, mahihirapan pa siguro kung hanapin tong nanay ko. Ako po, ma'am, wala po yun. Tsaka, alam niyo po ba na panigurado, miss na kayo niyan. Ang tagal niyo naman po palang hindi na nagkita Hindi naman nag-aalala kami sa'yo. Talagang hindi lang namin talaga ito nasamahan yung nanay ko dun sa bahay na tinitirhan namin dati. Gawa nga nung gipit kami sa buhay. Kailangan namin kumayod lahat magkakapatid. Naiwan lang si nanay dun. Hindi naman namin alam na yun yung nangyari sa kanya. Ganun po ba? Siguro naman maiintindihan niyo ni nanay. Kaya ngayon nandito na po kayo. Sana po alagaan niyo yung nanay niyo. Huwag niyo na po Oo. iwan. Matanda na eh. Pasensya na talaga, Nay. Uwi na muna tayo. Dadalhin kita dun sa tinitirhan ko ngayon. Ikaw, Miss, kung gusto mo, sumama ka na rin sa amin. Ay, nako, huwag na po. May bahay naman po ako dito. Anak, baka may alam ka, tulungan na lang natin siya. Naghahanap din siya ng trabaho eh. Ay, Napakabait ganun ng batang yan. Sige. Miss, dun sa tinatrabahuan ko ngayon, may naghahanap sila ng panibagong mga empleyado. Kung gusto mo, tutulungan kita. Sure naman ako na makakapasok ka dun kasi close ko yung boss ko Naku po, maraming salamat po. Ang totoo niyan, may natapos naman po akong kurso. Pero Wala naman pala hindi po kasi ako talagang malakas ang loob. Gawa ng, alam mo na, yung iba kong in-applyan dati, nare-reject ako. Gawa ng, wala din akong mga kakilala dun sa company nila. Ako, ito na yung chance mo. Sasamahan kita. Ganito umalis muna tayo. Ayusan natin yung nanay ko. Ay, Sumama sige ka po. na rin para makahanap ka ng susuotin mo doon bukas, ha? Ay, sige po, maraming salamat po. Tara na. Tara. Naku, Miss Eden, congratulations. Naitatag mo na din yung kauna-unahang business na pinapangarap mo. Kaya nga po, Ma'am Gina, kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko naman ito maaabot. At salamat din po sa anak mo na nagtiwala sa akin. Teka lang. Bagong bukas daw yung nyo Baka pwede naman basa ng resume o di kaya tanggapin nyo ako. Ito yung sa karinderya, Ma'am Gina. Oo nga, yung hindi ako mabigyan ng kanin at sabaw at kaning baboy ang ibibigay sa akin. Siya yun. Aba, buti naman din nyo ako kinalimutan. Bibihira lang gantong ganda. So tanggap, ito, resume ko. Saglit lang ha. Nag-a-apply ka? Ganyan damit mo? Sa tingin mo itong negosyo ko, palengke lang? Ayusin mo naman. Paano ka tatanggapin kung sa iba ka ding company mag-a-apply? Kasi, tinanggal ako dun sa dati kong pinapasukan sa karinderya. Kaya wala na akong pambiling maayos na damit. Pwede ba? Hindi naman kailangan damit ang nakikita dito. Kailangan yung kung paano magtrabaho. Kaya huwag nyo na tingnan yung damit ko. Pwede ba? Sa tingin ko, kaya ka rin natanggal dun sa karinderya. Dahil sa ugali mo.
Siguro namimili ka ng mga customers na papansinin mo lang, bebentahan mo. At kung mag-apply ka dito, parang diskumpiyado ako eh. Kasi kung natatandaan mo tong matandang to, ito yung pulubi. Salamat sa kanya kasi nagbago yung buhay ko. Alam ko, kilala ko yan. Yan yung patay gutom na nangingi ng kaning babo. Tama ang kaning baboy, di ba? Paano ko naman siya makakalimutan? Oh, yun pala, hindi mo nakakalimutan. Alam mo, tama rin naman yung sinabi mo na hindi sa pag-iitsura at pananamit dapat. Dapat, ang dala-dala mo, yung kagandahang asa lagi. Yung kagandahan ng pag-uugali. Paano mo iayos yung buhay mo kung mismo pag-uugali mo, di mo maiayos? Dami mo naman sinasabi. Ano ba? Tatanggapin niyo ba ako hindi? Alam mo, Miss Eden, kung ako ang tatanungin mo, hindi ka dapat tatanggap ng ganyang klaseng pag-uugali. Naku, baka ihila ka niyang pababa pag ganyan ang pag-uugali ng empleyado mo. Tama ka po, Ma'am Gina. First ko tong business, tapos malulugi lang ng dahil sa'yo. Ang lakas din ng loob mong mag-apply sa ganito kalaking shop. Galing ka nga lang din sa karinderya, di ba? Pero, sorry, kasi hindi kita matatanggap. Ayoko malugi yung company ko ng dahil sa'yo. Dahil sa ugali mo. Kaya pwede ka nang makaalis. Maraming aplikante na gusto mag-apply dito na mas mabait pa kesa sa'yo. Pero alam mo, pag ako nagtayo ng business, ng tungkol sa kaning baboy, unang-una kitang hahanapin. Lo, diwag. Yung ugali, hindi pa rin nagbabago. Kaya mo. Pero hayaan nyo na, Miss Gina. Kumain na lang po tayo. Tara. May inihanda po ako sa loob.